ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, meron po kaming nais ibahagi sa inyo na 6 na bagay na kung saan ito ay makakatulong sa atin upang lumakas ang ating iman, pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at maging dahilan din ito upang tayo ay magkaroon ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Una sa 6 na bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang pagsikapan natin, sundin natin, gawin natin ang lahat-lahat ng mga ipinag-uutos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga gawaing ibada, mga gawaing mabuti na alam natin, maging ito man ay maliit o malaki, maging ito man ay kakaunti o marami. At pagsikapan din natin na iwasan, ipagbabawal sa ating mga sarili ang lahat-lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Sa ganitong paraan ay madagdagan ang ating iman, pananampalataya sa Kanya. Dahil alam niyo ba, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon sa ating mga ulama, mga pukaha, kanilang sinabi na innal iman yazidu wa yanqus. Katotohanan, ang iman, pananampalataya, ay mayroong mga time na kuminsan ito ay nadadagdagan at mayroon naman mga time na ito ay nababawasan. Kapag tayo ay gumawa ng mga mabubuting gawa, pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa ganitong sitwasyon ay nadadagdagan ang ating iman, pananampalataya. At kapag tayo ay gagawa ng paglabag, pagsuway sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa ganitong sitwasyon naman ay mababawasan ang ating iman, pananampalataya sa Kanya. Pangalawa sa 6 na bagay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang ad-dhikr, paggunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ganitong paraan ay makadagdag ito sa ating iman, pananampalataya, at magkaroon tayo ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May 2 kategory po ang dhikr dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Una ay ang alalahanin natin, gunitahin natin ang lahat-lahat ng mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, kung hindi po kami nagkakamali, sa Suratul Fatir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. O kayo na sang katauhan, alalahanin ninyo ang mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na Kanyang ipinagkaloob sa inyo. Meron bang ibang lumikha sa inyo na maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan Siya ang nagkakaloob sa inyo ng mga biyaya mula sa kalangitan sa pamamagitan ng tubig at mula sa kalupaan sa pamamagitan ng mga pananim na tumutubo sa inyong mga kalupaan, na tulad ng iba't ibang uri ng mga prutas na ating kinakain. Wala nang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya. Hindi ba ninyo ito napagtanto? At paano pa kayo maghahanap ng ibang Diyos na inyong sinasamba maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sa ibang aya naman, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha lagafurur rahim. Kung bibilangin lamang ang mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na Kanyang ipinagkakaloob sa atin, ay hindi natin kayang bilangin. Katotohanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tigib na mapagpatawad at maawain. So, tandaan natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lagi nating alalahanin ang mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na Kanyang ipinagkaloob sa atin, at purihin natin Siya at pasalamatan natin Siya sa Kanyang mga biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Pangalawang kategory po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ng ad-dhikr, paggunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ang alalahanin, gunitahin
ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Alam natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Siya ang lumikha ng kalangitan, kalupaan, buwan, araw at lahat-lahat ng mga bagay ay siya ang lumikha. Maging tayo ng mga tao ay siya ang lumikha sa atin. Lagi natin tatandaan mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang lahat-lahat ng mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay kanyang mga tanda sa kanyang kakayahan, kadakilaan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Katotohanan ang kapasyahan ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag naisin niya ang isang bagay, ay sasabihin niya lamang na ito ay mangyayari at mangyayari. So napakadali sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang paglikha. Kung ano ang kanyang naisin, kung ano ang kanyang likhain, ay yun ang mangyayari, yun ang magaganap. So lagi po natin itong tatandaan, ang kakayahan at kadakilaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang sa ganun madadagdagan ang ating iman at magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Pangatlo sa 6 na bagay mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay pangambahan natin ang kaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Katakutan ninyo ang apoy sa impyerno na kung saan ang iginagatong dito ay ang mga bato at mga tao, na ang impyerno na ito ay inihanda para sa mga kuffar, mga hindi mananampalataya. So katakutan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang sa ganun tayo ay sa ganitong sitwasyon ay madadagdagan ang ating iman, pananampalataya sa Kanya, at magkaroon tayo ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag kinakatakutan natin, pinangambahan natin ang kaparusahan, ang matinding kaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pang-apat mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa 6 na bagay ay palaging alalahanin, iisipin ang kamatayan. So kapag lagi nating iniisip ang ating kamatayan, ay isa itong dahilan, paraan upang madadagdagan ang ating iman at magkaroon tayo ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastakdimun. Lahat-lahat ng mga mga tao ay mayroong mga nakatakdang panahon ng kamatayan, at kapag dumating ang oras, ang nakatakdang panahon ng kamatayan, ay hindi na ito maaantala pa, hindi na ito ma-extend, at hindi rin ito mai-advance. So lagi nating tatandaan, lagi nating iisipin ang oras ng ating kamatayan. Nang sa ganun ay magkakaroon tayo dito ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, madadagdagan ang ating iman, pananampalataya sa Kanya. Panglima ay ang pag-aaral ng kaalaman. Of course, napaka-importante ang kaalaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil sa pamamagitan ng kaalaman ay nalalaman natin kung ano ang mga nakakabuti na ipinag-uutos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kung ano ang mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ating ikakapahamak kung ito ay ating gagawin. So sa ganitong paraan ay madadagdagan ang ating iman, pananampalataya, at magkaroon tayo ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng ating mga ulama, mga fuqaha, al-ilmu nurun wal jahlu dulamun. Ang kaalaman daw ay ito ay ilaw. Ibig sabihin, ang kaalaman ay ito ay daan tungo sa matuwid na landas.
Ang kamangmangan naman, ang walang kaalaman, ay ito ay kadiliman. Ibig sabihin, kapag tayo ay walang kaalaman, ay mapupunta tayo sa kadiliman. Ibig sabihin tayo ay maliligaw sa matuwid na landas. Pang-anim, ito na yung panghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay al-ikhlas. Ang pagkaseryoso, pagkataimtiman ng ating mga puso. Kinakailangan lahat-lahat ng ating mga gawaing ibada, pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay kinakailangan na ikhlas tayo dito. Dahil oras na mawala tayo sa pagka-ikhlas, ay mapupunta tayo sa tinatawag na arya, na ibig sabihin ay ito ay pakitang tao. Na kapag tayo ay nakagawa ng riya, pakitang tao, ay maging dahilan ito upang mawala ng saysay ang ating mga gawaing ibada, pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung tayo ay ikhlas sa ating mga sarili, seryoso tayo sa ating mga ginagawa, ay paraan ito upang madadagdagan ang ating iman, pananampalataya, at magkaroon tayo ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ginagawa lamang natin ang ating mga gawaing ibada, mga gawaing mabuti, ay para lamang ito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na lumikha sa atin. Ibig sabihin, mayroon man makakita sa atin o wala, lingid man o hayag, ang ating mga ginagawa ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagkakaroon dito ng pagkaseryoso, pagkamataintiman ng ating mga puso, na naging dahilan, maging paraan upang umunlad, lumakas ang ating iman, at magkaroon tayo ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil lamang sa nakakapokus ang ating isipan, ang ating puso, ang ating mata, para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nakapokus ang ating gawain, ang ating isipan, ang ating puso, para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kaya napaka-importante po, napakahalaga, ito ang mahalaga sa lahat, ay ang pagka-ikhlas, pagkamataimtiman ng ating mga puso. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Walang ibang dahilan ng pag-uutos sa kanila maliban sa sambahin nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ikhlas, mataimtiman sa kanilang mga puso. Dahil yun ang reliyon na matuwid. So, yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang 6 na bagay na kung saan ito ang alam natin, nakikita natin na paraan upang makatulong sa atin para madagdagan ang ating iman, pananampalataya, at maging daan ito upang tayo ay magkaroon ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kaya pagsikapan natin na maisagawa natin, maisakatuparan natin itong 6 na bagay, insyaAllah. So hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wa sallallahu ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.